Darating ang araw, hihina ang tuhod ng mga magulang. At darating din ang araw, lalaki at magiging independent ang mga anak. Ang tanong, kapag ba nagpalit na ng lakas ang magulang at ang mga anak, paano na ang relasyon? Hindi ito usapan ng pera lang, ito ay usapan ng puso, sakripisyo at takot sa pagtanda. Hi everyone, welcome to Marisol Templo Talks. This channel is all about real talk, current events, and everyday life, grounded in faith, family, and truth. Dito, open po tayong pag-usapan ang mga isyung may kabuluhan at makakatulong sa paghilom, pagbangon, at paglago natin sa totoong buhay. Hello, this is Marisol and welcome back to our channel, Marisol Templo Talks. And today, pag-uusapan po natin ang tungkol sa pagtanda, responsibilidad, at pagmamahala ng pamilya. Pag-uusapan natin yung mga topic na talagang makabagbag damdamin at very controversial tungkol sa ang mga anak ay ginagawang retirement plan daw ng mga magulang at ang mga magulang na tumatanda na walang nangangalaga at nagmamahal ng mga anak. Ano nga ba ang hindi sinasabi ng mga magulang? Ano nga ba yung mga hindi nila maibigay na damdamin at isipan? Alam niyo, maraming magulang ang hindi naman gustong gawing retirement plan ang anak. Ang totoo, takot lang sila. Takot magkasakit na walang kasama. Takot mag-isa, takot pabayaan, takot na tumanda na walang sasalo, takot na tumanda na walang magmamahal, takot maging pabigat. Kaya minsan sinasabi nila ng mga magulang, anak, ikaw na ang bahala sa amin ha. Hindi dahil negosyo ang mga anak, kundi dahil ang mga anak ang pinakamalapit sa puso ng mga magulang. May mga anak naman na tahimik na nabibigatan. Mahal nila ang magulang nila, handa silang tumulong, pero minsan ang pressure ay ganito. Hindi pa sila nakakabuo ng sariling pangarap, hindi pa sila nakakapag-ipon, hindi pa sila stable. Pero parang naka-assign na ang buong future ng magulang sa kanila. Parang sila na ang nakatuka. Mga ganong isipan ng mga anak na, kasi iba-iba yung magulang iba-iba rin yung mga anak, iba-iba yung sistema ng pagpapalaki, iba-iba yung values na nai-input ng mga magulang sa mga anak. Kasi iba-iba rin yung values ng mga magulang. Kaya kung ano yung values ng mga magulang na ipapass on sa mga anak. Kaya ang lahat ay nakadepende kung paano natin palakihin, turuan, at hubugin o sanayin ang ating mga anak at kung paano natin sila ilagay sa buhay nila at paano iparating na ang sentro ng buhay ng tao ay ang Panginoong Diyos. Pagkat ang lakas natin ay nanggagaling sa Panginoon, ang opportunity, ang blessings ay nanggagaling sa Panginoon. Ano po? Ang tunay na blessings. Yung blessing ng kapayapaan, pagmamahalan, pagkakaisa, pagdadamayan, yan ay galing sa Diyos. Ang blessing na walang pakialaman, ang blessings na puro pride, arrogance, yan ay hindi blessing galing kay Lord, kundi yan ay pakana, yan ay trap lamang ng devil. Akala ng iba ay blessing. So pag ganyan na ang mentality ng tao, hindi na yan po nanggagaling sa Panginoon. Pagkat ang Panginoon ay pagmamahal, pagkalinga, pag-aruga, pag-intindi, hindi pag-aabuso at hindi pagmamalaki. Ano nga ba ang disenyo ng Panginoon? Pag-usapan natin ng balanse, ano po? Ayon sa 2 Corinthians 12 verse 14, "For the children ought not to lay up for the parents, but the parents for the children." Ibig sabihin, ang magulang talaga ang nakaatang na paghandaan ang mga anak.
Pero case to case basis po 'yan ha. Kasi may mga magulang na talagang okay yung pamumuhay, okay yung pinagsimulan, ayos ang sitwasyon, 'di ba? Mga magulang na buo, mag-asawa, magkaramay. May mga magulang na hindi na talaga kaya dahil na-cripple or hindi na kaya emotionally, physically, and spiritually. Kumbaga, may mga magulang na talaga namang gustuhin man nila, hindi na pwede. So, ibang sitwasyon po yun ito. Kaya hindi ko generalize ang sitwasyon kasi iba-iba po ang sitwasyon ng mga magulang. Iba rin po yung mga single parent na nagkakaedad na hindi na katulad ng dati at naubos ang lakas at pagkakataon para sa mga anak. So, ibang usapan po yan. Hindi natin sinasabi na yung walang ganitong nangyayari. Totoo po talaga na maraming mga anak na ginagawang retirement ng mga magulang at yung mga magulang ay nagpapabaya na. So parang dahil sa guilt, gini-guilt trip nila yung mga anak nila, no? Kinukulong sa guilt. So ibang sitwasyon po ito. At mayroon namang mga magulang na talagang ayaw namang maging mapabigat sa mga anak pero wala lang talaga silang magawa. Going back to 2 Corinthians verse 12 verse 14, for the children ought not to lay up for the parents, but the parents for the children. That is very true. That is very biblical. Nasa Biblia po yan. Ang mga magulang, habang kaya, ang mga magulang naghahanda para sa mga anak. Pero hindi doon natatapos. 1 Timothy 5 verse 4. Let them learn first to show godliness to their own household and to repay their parents. This is all about sa mga anak. Biblical po ito. Kapag may kakayahan ng anak, ang pagbabalik ng kabutihan ay bahagi ng pagiging makadiyos. Ang pagbabalik ng pagmamahal sa mga magulang ay kautusan ng Panginoon. Ang pagmamahal at pagkalinga sa mga magulang lalo na sa pagtanda ay obligasyon din na ibinigay ng Panginoon.